So, hello, no, ngayon, no, pag-usapan natin ng tungkol kay Kristo, no. Tungkol din ito sa mga taong hindi nananalig o sumasampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon si Kristo. Maraming mga tao ngayon na mga anti-Christ na nagsasabi, sino ba si Kristo? Bakit kami sasampalataya sa Kanya? Bakit kami mananalig sa Kanya? Sino ba siya? Tao lamang siya. Tao lamang siya. At bakit kami maniniwala sa Kanya? At paano kami maniniwala na nagbibigay siya buhay na walang hanggan kung siya ay tao lamang? Ganito ang isipan ng mga taong sinasapian ng demonyo. Mga taong hindi nakakaintindi sa kasulatan. Mga taong hindi nagbabasa ng Biblia. Nagbabasa man ng Biblia, ini-skip nila yung mga kasulatan doon. Kaya mag-ingat po kayo sa mga ganitong klaseng mga doktrina. Si Kristo, alam naman natin na siya ang daan patungo sa Ama. Siya mismo ang nagsasabi niya. Si Kristo ang pinadala ng Diyos upang sa pamamagitan niya tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung tayo ay mananalig at mananampalataya sa Kanya. Ngunit ang Biblia iniiba pag-interpret at pag-explain sa mga taong hindi nananalig kay Kristo. Alam nyo ba, ang hindi sumasampalataya kay Kristo ay hindi sumasampalataya sa Ama. Ang hindi tumatanggap kay Kristo ay hindi rin tumatanggap sa Ama. Ang hindi nananalig kay Kristo, hindi nananalig sa Ama. Ang hindi naniniwala kay Kristo, hindi rin naniniwala sa Ama. Isa sa kanila ang hindi mo tinanggap. Hindi mo na tinanggap ang lahat. Si Kristo at ang Ama ay iisa. Klaro po yan dyan sa kasulatan. Di ba anong sabi? Ang nakakakita kay Kristo, nakakakita sa Ama. So isa sa kanila ang hindi mo tinanggap. Hindi mo na tinanggap ang lahat. Si Kristo is the Word of God. In the Word of God is Christ. In the Word became flesh. So nasa pamamagitan nito, maintindihan mo na si Kristo at ang Ama iisa. Ngunit hindi paniniwalaan ng mga tao na si Kristo ay nagbibigay buhay na walang hanggan. Ang mga taong anti-Christ, hindi nananalig dito, hindi nakakaintindi dito. Bakit kami maniniwala kay Kristo na isang tao? Si Kristo, pinadala ng Diyos Ama, hindi bilang Diyos dito sa mundo, kundi sa pamamagitan ng pagiging tao. Kasi paano siya, bababa siya bilang Diyos dito sa mundong ito? Hindi na masusukat ang pananampalataya ng isang tao. Pinadala ng Diyos si Kristo bilang tao upang isa ito sa sukatan ang pananalig at pananampalataya ng isang tao. Sukatin ang pananalig mo at pananampalataya. Maniwala ka ba sa taong ito? Hindi, kasi tao lang siya. Ayon sa kasulatan, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isa itong sukatan upang masukat ang ating pananampalataya sa Kanya. Pananalig, paniniwala. Kung hindi tayo mananalig, hindi tayo maniniwala sa Kanya, paano tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang Biblia mismo ang nagsasabi na ang lahat ng tao, ang tao na hindi nananalig o hindi sumasampalataya sa anak, ay napaparusahan na. Ganon din ang ginagawa ng mga tao ngayon, hindi pa rin sila nananalig. So, hindi lalayo ang kaparusahan sa mga taong ito na hindi nananalig sa kay Kristo. Sa panahon noong unang panahon, sa panahon ni Kristo, sino ang nagpapako kay Kristo sa cross? Yun yung mga taong hindi nananalig kay Kristo, hindi naniniwala kay Kristo. So sa daling salita, ang mga tao ngayon na hindi nananalig o naniniwala sa Kanya, sila pa rin yung mga taong parisiyo. Mga taong hindi nananalig kay Kristo. Sila pa rin yung nagpapako. Ganito ang mga taong mindset na anti-Christ. Ang Biblia na nagsasabi, straight na Christ and the Father is one. At ang lahat ng mananalig, mananampalataya kay Kristo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit, tinitwist ni Satanas ang isipan at puso ng mga tao at ipinapangaral nila ang mga salita na iba sa nakasulat sa Biblia. Tinutwist ni Satanas ang mga isipan nila upang ipangaral ang mga kasinungalingan.
mangaral sila ng kasinungalingan at maniwala naman ang mga tao walang kaalam-alam sa Biblia. Mga taong hindi nagbabasa nga, ngunit ini-skip nila kung ano yung sinasabi doon sa katotohanan dahil nga ayaw nilang malaman ang katotohanan. Kasi nga mas pinipili nilang paniwalaan yung mga preacher nila na nagsasabi ng kasinungalingan at ayaw nilang mabago. Ayaw nilang malaman ang katotohanan patungkol sa Biblia. Dahil dito, ayon sa kasulatan, ang mga taong ito, ang kamatayan, ay hindi talaga lalayo sa kanila. Nakaakbay sa kanila ang kamatayan. Kung intindihin mo ang Biblia, straight na straight yan. Ngunit, tinitwist ng mga taong false teacher, false prophet, false religion. So mag-ingat po kayo sa mga ganitong klaseng mga tao, mga religion. Kasi pagdating ng panahon, kayo rin ang mapapahamak. Sino ang naglagay sa inyo doon sa pinaka-danger na buhay? Danger na daan. Yung paniniwala nyo. Sa oras tinitwist nyo ang kasulatan, kayo rin mismo ang dumadaan patungo sa daan sa kapahamakan. Si Apostol Pablo na nagsasabi doon sa Galacia na kung sinong tao, kahit sino pa may tao na nangaral na iba sa kanilang ipinapangaral sa nakasulat sa Biblia, sumpain siya. So yan ang katotohanan. So mag-ingat po kayo. It's better for you not na intindihin at basahin ang Biblia. So hanggang dito na lang ng God bless everyone.